Ayan. Sa mga may hawak na Xerox lang yung hawak ninyo na CR. Gusto ninyo makuha yung duplicate nito pero hindi nyo alam kung hindi nyo makontak yung yung may-ari nung dati pa. So, napakasimple lang po. Yung iba kasi yung third owner na siya, fourth owner na, second owner, ganun. Ito mga boss, ito mga master napakasimple lang ninyo malalaman kung saan po unang narehistro ang inyong mga motor. Makikita po dito sa CR ng Xerox po copy ninyo. Dito sa unahan po sa may ibabaw. Master Pangs TV! Master Pangs TV, ayan, big shoutout sa'yo. Master Pangs TV! Subscribe! So yan, magandang araw, umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat ng material. Welcome back again dito sa ating YouTube channel at syempre dito sa ating Facebook page. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga master ay mabilisan lang. Patungkol ito sa ating mga motor, yung mga ORCR na wala pang hawak na original. Diba? Kung yung hawak mo ay Xerox copy lamang, katulad ng sa akin ay kailangan mo ang video na ito. Manoodin yung mga master hanggang sa dulo dahil nasa kalagitnaan na po ako ng aking makakamit na natin ang para sa atin. So ayun. Sana all. Meron akong ikikwento mga master tungkol sa aking motor mga master. Ayan. Kung interesado kang malaman itong kwento na to, kung related sa motor mo, ay para sa iyo ito mga master. Ayan. Alam na naman sa panahon ngayong 2025 may lumabas na panibagong batas patungkol dito sa ating motor, sa ating mga motor, diba? Yung nauso yung NCAP mga master. Stop it. Get some help. What? Naglabas na naman, diba? So, kailangan nakapangalan sa'yo ang inyong motor. Damn! So, kung hindi nakapangalan sa'yo, ay may multa, diba? Sinasabi ngayon. So, ayun, itong kwento ko mga master, itong aking motor ay nabili ko noong 2020. Bago siya mag-pandemic, nabili ko siya. So, ito ay brand new mga master. So lumabas lang siyang second hand kasi nga galing siya sa tao ko nabili, hindi siya sa mismong branch mga master. So ang niya naging medyo mababa ang price. Parang may naamoy ako hindi maganda. So kaya nakuha ko siya. So nagkaroon ng pandemic. Bago tayo dun sa pandemic, siyempre ang nakuha na meron tayong dedupe din. Meron tayong dedupe, tapos yung perma nung nagbenta na may ID na may 3 perma. Tapos siyempre yung nagbenta sa atin. Tapos meron tayong dedupe, yun nga. Kompleto ang naibigay sa atin. Yun nga lang, wala ho tayong hawak na original na CR. Kasi hindi pa lumalabas. Bago ko siya nabili, hindi pa lumalabas yung CR. So nagkaroon tayo ng yung authorize. Ayan. So makalipas ang ilang months, meron dumating sa akin na ganito. Di ba? Yung kanyang permiso para siya ay makabiyahe. Ayan. Nabigyan tayo nito. Siguro mga 10 days na sa akin yung motor or mga ganun. 10 days na sa akin. So nabigyan tayo nito para tayo maka-travel lang kahit sa malapitan lang. So ayun. Bali ang naibigay sa atin ito kasi kada month nagbabago to eh. May to siya, may month siya kung hanggang kailan mo lang siya gagamitin. Ayan. Yung unang dating sa akin ito, March 9, 2020. Tapos hanggang April 10, 2020 siya. Di ba? Kasi tag-isang buwan lang siya eh. Tag-isang lang siya.
So, bali na bigyan tayo nito, nakikipag-coordinate naman sa atin yung nagbenta, nakikipag-coordinate sa akin. So, mga 5 piraso yung meron ako nito bago dumating yung CR tsaka OR niya. So, Xerox lang ang naibigay sa atin kasi pandemic yung dumating pagkatapos ng pandemic. Stop it. Get some help. So, medyo mahigpit pa yun mga master. Kaya, ang nangyari, sa messenger lang, chat-chat lang yun. So, Xerox lang siya. Hindi ako nakakuha ng original niya. So, Xerox copy lang ang napunta sa atin. Tapos yun ang ipinaparenew natin. Pag nagipag-coordinate tayo doon sa kanyang sa may-ari, ang sabi, hindi pa daw lumalabas yung original. Nakahingi lang sila ng Xerox. So, masyado akong kinakabahan. Dahil hindi ko alam kung makukuha ko pa ang original na CR natin mga master. So, ayun, pero naipaparehistro naman natin ang ating motor. Kaya, hindi ako masyadong Pero kaya lang, nagkaroon tayo ng NCAP at maraming lumabas na mga galing sa natin. So doon ako kinabahan ko paano ko may sa pangalan ko ang aking motor. So ito yon ang pag-uusapan natin ngayon mga master. Nagtanong-tanong ako sa mga nung nagpaparehistro ako ng motor ng aking misis. Yan. Nagtanong ako doon mismo sa LTO kung paano ang gagawin ko na gusto kong makuha yung original na CR ko. So yun ang sinabi sa akin. Ipinahanda yung deed of sale. Tapos nagpanotaryo ako at yung affidavit of loss mga master. Affidavit of loss. Tapos ipahanda rin yung deed of sale. Deed of sale niya. Tapos Xerox ng ORCR mo. At yung 3 pirma ng may-ari. Tapos sa'yo din ipa-Xerox mo yung license mo. Tapos yun ang ibibigay mo sa LTO mga master. Tapos after 2 weeks ang nangyari, ito na lumabas. Ayan na siya. Galing po ng LTO yan. Ayan. Galing po siya ng LTO. Diba? Ayan na po siya. Galing LTO. Ngayon mga master, pwede na natin ito dalhin sa HPG para pagbalik natin sa LTO ay makukuha na natin ang ating original CR. You can do it! Nice. Na nakapangalan sa akin. Ganun lang po ang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa pinakamalapit po na LTO sa inyo. Kung wala po kayong original na CR na hawak, pumunta lang po kayo sa malapit na LTO dyan sa inyo at magtanong kayo kung ano ang requirements na dapat gawin para makuha nyo yung duplicate ng inyong CR para ma-transfer po ninyo sa inyong mga pangalan. Ganun lang po kadali. Kailangan lang po talagang magtiyaga. Kung may tiyaga, may nilaga. So ito, tomorrow, Monday, pupunta na naman ako sa SPG para ito ay madala ulit natin sa LTO. At paglabas po nito, babalitaan ko kayo kung makukuha natin ang ating original na CR na nakapangalan na po sa akin. So hanggang dito na lang mga master. Sana may konti akong naitulong po sa inyo. Ito lang po ang gagawin ninyo. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na LTO dyan po sa inyo. Kung hindi pa po ninyo hawak ang original na CR ninyo, kailangan nyo lang alamin kung saan nakarehistro ang motor ninyo. Para pagdating nyo sa LTO na pupuntahan ninyo, alam ninyo ang sasabihin kung saan. Ganun lang kadali. Kahit nasa malayo po ang pinanggalingan ng pinaka-mother file, makukuha yan. Yan. Sa mga may hawak na Xerox lang yung hawak ninyo na CR.
gusto ninyo makuha yung duplicate nito pero hindi nyo alam kung hindi nyo makontak yung yung may-ari nung dati pa. So, napakasimple lang po. Yung iba kasi yung third owner na siya, fourth owner na, second owner, ganun. Ito mga boss, ito mga master napakasimple lang ninyo malalaman kung saan po unang narehistro ang inyong mga motor. Makikita po dito sa CR ng Xerox po copy ninyo. Dito sa unahan po, sa may ibabaw. Sa may ibabaw po. Nandyan po yung unang address na nirehistro ang motor po ninyo. So pag po, halimbawa po, yung sa akin po kasi, ako po, taga dito po ako sa NCR. Ang motor po na nabili ko po, na-rehistro po siya sa La Union po. Sa La Union. Ang nakalagay po kasi ditong address is La Union po. So nagpunta po ako dito sa NCR kung saan ako malapit at yun ang sinabi ko. So nakipag-coordinate ang LTO dito sa NCR doon sa La Union. Nakipag-coordinate sila at yun na yun. Lumabas. Ito po ang lumabas. Ganun lang po kasimple. Meron po kasi siya dito nakalagay na address. Mga master, ito. Meron pong nakalagay na address sa ibabaw. Tapos dito sa may ilalim ng pangalan ng unang owner. Yung unang may-ari. Makikita nyo yung unang may-ari. Tapos yung address po nasa baba. Yun lang po ang sasabihin ninyo doon sa LTO na inyong pupuntahan kung saan po kayo malapit. Huwag po kayong lumayo. Kung saan po kayo malapit, doon po kayo pasok. Kasi yun po ang talaga. Yung sa akin po kasi dito po, may malapit sa akin. So dito lang po ako nagpunta. Diba? So ayan naman mga master. Ito lang po ang hawak ko lagi. Xerox copy lang ng CR ko. Kaya hindi ko to winawala. Pinapa-Xerox ko to pag nagre-renew ako. So 2020 ko nakuha to. 21, 22, 23, 24, 25. So pang-apat ko na na-renew to ng aking motor. So kailangan ko na siyang hindi ko na kasi makontak yung may-ari kasi ang huling balita ko 2023 pa umalis na po siya ng bansa. Nasa ibang bansa na po siya. So hindi ko na siya makontak. Wala na kaming kontak. Kaya ito na lang ang pag-asa ko. So mabuti sumagot ang La Union LTO dito sa malapit na pinuntahan ko. Ito na po, nag-reply po sa kanila. At ito po ang result. So, pag may ganito na po kayo, ayun, pupunta na po kayo ng SPG kasi hindi po tatanggapin ng SPG ang Xerox copy lang. Hindi po tatanggapin. Kailangan nyo po ng original na copy ng CR. So, ito po. Nagtataka kayo malapad. Ganito po. Hindi ko lang alam sa ibang LTO kung yung dilaw ang dadating. Pero ito yung sa akin, ito yung dumating. Pero pwede na po itong dalhin sa SPG para po makahingi tayo ng papel doon sa SPG. At pagkatapos doon, babalik po tayo kung saan pong LTO tayo nagpunta. So, babalik tayo doon. Ipapasa po natin ito. At babalitaan ko po kayo next video natin kung ano po ang dadalhin kay HPG at ano po ang dadalhin kay LTO mula sa HPG papuntang LTO. Babalitaan ko po kayo. Kaya subscribe nyo tong channel na to at siyempre ang aking Facebook page para mas updated kayo. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Iwala kayo. Ganun lang kasimple. Right? Pakipaalam na lang at pakisubscribe ng aming YouTube channel. Thank you. Goodbye.